Sinambot nga ni Larry ang bola sa ere at kasunod noon ay ang pagdakdak niya rito na agad na kumuha ng atensyon ng mga manlalarong nanonood. Ang taas ng vertical leap ng number 40 na iyon sabi nga ng isa, at si Baron ay napakuyom naman sa ginawang iyon ni Dizon. Kinben Book 6, Chapter 4. Nagset nga ng magandang simula ang Makati Blazers para sa Maharlika League opening nang bigyan nila ng makapigil hiningang laban ang bagong team na Beijing Dragons. Isa itong high scoring game at pinamalas na nga kaagad ni KA7 ang kanyang kalibre laban sa foreign team na tinalo nila sa pamamagitan ng isang 9-0 run na bibihirang makita ng maraming manonood ng liga. 53 points ang naitala ni Knight Habad at tila pinakita na nga niya kaagad sa lahat kung bakit siya ang MVP noong nakaraang liga. Habang naglalakad nga sila pabalik sa bench ay makikita nga ang pagbigay sa kanya ng towel ng isang kasamahan nila sa team. Ramdam din naman ni Abad ang pagod sa larong iyon at sa pag-upo niya ay doon na nga siya napasigaw at napakuyom. Panalo kami, bulalas niya. At nang mga oras ngang iyon ay maririnig din ang MVP chants para sa kanya mula sa kanyang mga supporters. Matapos nga ang ilang sandali ay nagsitayuan na sila para makipagkamay sa gilid sa mga nakalaban nila. Aminado si Abad na malakas ang kalaban nila at maswerte pa rin daw sila dahil sa ginawa nilang run noong natapos ang laro. Sandali nga rin siyang napasulyap sa pwesto kung nasaan ang team ng Oriental Mindoro. At binigyan niya ng pasimpleng tingin si Henrik Ramirez. Baka naninibago pa itong si Robinsons. Pero marami pang laro at baka sa sunod na magkaharap kami ay bawian ako nito at hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sabi na nga lang ni Abad at nang makipagkamay siya kay Robinsons ay nakita niya ang pagngiti at pagtango nito. Good game, see you again. Sabi nga nito sa kanya. Thank you. Sagot naman ni Abad at pagkatapos noon ay kinamayan din niya ang mga kakampi nito. Narinig nga rin nila ang malakas na palakpakan ng crowd at dito na nga makikitang dumiretso ang team ng Blazers sa labas ng venue. Hindi ba tayo manonood ng next game? Tanong nga ni Mario C. Sa hotel na lang ako, kayo ba? Sabi naman ni Abad na kasalukuyang pinupunasan ng kanyang pawis gamit ang isang malaking towel na kulay cream. May mga ilang tao nga rin sa may labasan ang agad na nagpa-picture sa kanila. Hindi naman talaga ito mawawala at matapos iyon ay nagpunta na sila sa kanilang sasakyan at mukhang lahat sila ay sa hotel na lang talaga manunood ng ikalawang laban na ilang minuto na lang ay mangyayari na rin. Matapos nga ang ilang minutong intermission numbers at paglilinis ng bench at court ay tuluyan na ngang lumabas ang countdown sa itaas ng arena. Dito na nga kumawala ang malakas na cheer ng mga supporters ng Cavite Ballers na may karamihan din kung pagmamasdan. May mga dalang bandera pa nga ang ilan at may mga placards din. Nakaputi nga ng jersey ang mga players ng Cavite at makikita nga sa mukha ni Willie De Ocampo ang kaseryosohan dahil ang naging laro nga ni KA7 ay tumatakbo pa rin sa isip niya hanggang sa mga oras na iyon. Kung gusto kong maging MVP sa Maharlika League, kailangang matapatan ko ang performance na iyon ni Abad. Sabi nga ni De Ocampo sa sarili na nakaramdam ng tapik ng kamay sa kanyang balikat. Ang lalim ng iniisip mo kuya. Tanong nga ni Tenorio at nakaramdam nga siya ng malakas na datingan sa kanilang ace player na pagkaupo sa bench ay agad na hinubad ang pang-ibabaw na shirt sa kanyang jersey. Dito na nga tumambad ang numero 5 at ang apelyido nitong De Ocampo. Kailangang masabayan ko ang ginawa ni Abad. Hindi. Kailangang mas maging maganda ang performance ko para magkaroon ako ng laban para sa MVP race ngayong taon sa ligang ito. Seryosong wika nga ni De Ocampo at makikita nga rin ang pagtingin sa kanya ni Coach Alan De La Rosa. Alam nga ng 50 anyos silang coach ang gustong mangyari ni Willie ngayong season na ito sa Maharlika. Nakita rin kasi niya ang pagsusumikap nitong mas maging magaling pa sa nakalipas na mga buwan
para mapabilang na ito sa top 5 players ng Maharlika League. Hindi ito huminto na matuto at maging magaling. Nakita niya ang pagpupursige nito at alam niyang ang bagay na ito ang magbibigay sa kanila ng unang kampyonato at pagkakaroon nito ng MVP. Noong natalo nga sila ng Batangas sa exhibition game noong nakaraang mga buwan, ay umalis muna ito sa team at nag-ensayo kasama ang dati nitong team sa PBA. Makalipas nga ang ilang buwan, ay bumalik ito na medyo lumiit ang katawan, pero mas naging solid daw ang footwork nito at ang pagposte. Mahirap talaga para sa isang power forward ang maging MVP, lalo na't nasa panahon kami na ang mga guard sa basketball ay more on shooting na ang ginagawa. Pero alam kong kaya ring sumabay ni Willie sa ganoon. Ang iniisip ko nga ay kung sino sa team ng Kalapan ang magagawang pigilan nito. Walang makakapigil sa lakas nito sa may basket. At kahit papagtulungan ito ng kalaban, ay siguradong tutulungan din ito ng kanyang mga kasamahan. Sabi nga ni Coach Alan sa sarili, at nang mapatingin sa kanya si Willie, ay tinanguan niya ito. Gumawa ka ng 60 points sa labang ito. Team, ipasa lang ninyo kay Willie ang bola. Napag-aralan na natin ang lineup ng Kalapan at wala akong makitang player sa team nila na pipigil sa captain ninyo. Sabi nga ni Coach Alan na napatingin din kay JC Tenorio. JC, ikaw na ang bahala sa playmaking. Sabi pa nga nito at dito na nga sila tumayo para mag-warm up. Ang mga fans nga nila ay nagwala na lalo nang makita sila na nagsimula na ng shooting drills at dribbling drills sa basket side na malapit sa bench nila. Palagay mo kuya, may laban kaya si Ricky sa Cavite? Tanungan ni Lionel Duremdes kay Russell Javier na marahang napahimas sa munting balbas nito. Hindi ko masasabi kasi ang laro lang sa loob ng court ang makakapagpakita noon sa atin. Kung magiging kampante si Willie ay pwedeng masilat ng Kalapan ng panalo pero wala akong makitang player na makakapigil kay Willie lalo na sa malapit sa basket. Isa pa, pwedeng iba na rin siguro ang galawan nila kung ikukumpara noong natalo natin sila ng 1 punto sa exhibition game. Sambit pa nga ni Javier at napatingin nga rin siya sa bench ng Calapan City. Nakita nga niya na naghahanda na ang mga ito para sa kanilang pagwa-warm up. Hindi nga lang sila ang naghihintay sa labang ito ng Kalapan dahil halos lahat ng nasa loob ng venue ay ito rin talaga ang inaabangang laban. Si Ricky Mendez, ang 5'6" na naging kilala ng marami dahil sa naging interview nito. Dito na nga rin nila malalaman kung magaling ba talaga ito kung ang mga players ng Maharlika League ang makakalaban nito. Ang mga viewers nga sa live broadcast ng mangyayaring laban ay unti-unti na ring dumarami. Mula nga sa iba't ibang lugar sa bansa ay makikita nga na nakatutok na sila sa magiging unang laro ni Ricky Mendez. Mula nga sa bahay ni Ricky sa Severa, Calapan ay makikita nga si Andrea na kasama ang ama't ina nito. Nasa sala sila at doon nga ay makikita ang mga pagkain nila dahil papanoorin nila ang unang laro ni Ricky ng hapong iyon. Puno na nga rin ang Kanubing 1 court dahil naglabas ang mga taga-barangay ng malaking projector na nakatutok sa stage ng lugar. May mga nakaupo sa court at may mga nakatayo naman sa gilid. Ito nga ang way nila ng pagbibigay ng suporta para sa kanilang kupunan sa Maharlika. Sina Kapitan naman nga ay makikitang nasa loob ng barangay hall at naroon nga ang mga players ng Kanubing 1 na magkakasamang papanoorin ang laro sa TV. Sana galingan din ni Baron at Martin. Sabi nga ni Konsehal Wilson na napahimas pa sa mataba nitong sikmura. Si Kapitan nga ay hindi naman maiwasang mapangiti dahil si Baron ay malayo na rin ang narating at kasama na rin si Martin. Malaking pasasalamat nga raw ito kay Ricky dahil hindi nasayang ang talento ng dalawang batang iyon. Sana hindi maglapot si Kuya Baron, sabi naman ni Romeo sa kasama niyang si Jun. Nasa loob nga sila ng bahay at sa TV sila nanonood. Mula naman sa Mansalay ay makikita nga rin ang mga nakatira roon na abala sa panonood sa kani-kanilang bahay. Si Sir Francisco nga ay kasama si Carlo Tuason at nakausap pa nga niya ang anak na si Terence. Nakasama raw nito si Andrew at sila raw ay nasa Philippine Arena upang mapanood ng live ang magaganap na laro ng team ni Ricky. Mula naman sa bahay ni Kenneth Sanchez ay makikita nga sa salas ang kanyang pamilya at mga kamag-anak na excited na ring mapanood sa national TV ang unang laro ni Dre sa Maharlika League.
Makikita nga rin si Kenneth na nakasuot ng jersey ng kanyang kapatid sa Team Rojas. Sana manalo sina Kuya at Coach Mendez. Dasal na nga lang ni Kenneth sa isip at pagkatapos noon ay kumain na muli siya ng chichirya na kanyang hawak. Ang bawat pamilya nga ng mga players ng Calapan City ay lahat ay kinakabahan. Mula nga sa bahay ni Maki ay makikita rin sina Coach Mabs at ang ilang players ng nauhan noong OMPL na nanonood ng TV. Habang mula naman sa Pola ay makikita ang pamilya ni Shaquille, lalo na ang kanyang kapatid na excited na sa magiging unang laro ng kanyang kuya sa Maharlika League. Galingan ninyo senyorito, sabi naman ng butler ni Larry, at makikita nga rin sa tabi nito ang babae niyang anak na si Christine na ngayon ay dito na sa bahay ng mga Dizon muna tumigil upang siya ay mabantayan. Nagsipasok na nga rin sa loob ng court ang mga players ng Calapan City para mag-warm up. Ang karamihan nga ay kay Mendez napatingin dahil ito ang pinakang kilala nila sa mga players nila. Ang liit ng team nila, yung Suarez parang matangkad lang ng kaunti doon sa Mendez. Parang sila yata ang pinakamaliit na team sa mga kasali. Pati pala yung sa Oriental Mindoro, sabi naman noong isa. Pero napanood ko ang laro nila doon sa Umima Europa League. Ibang klaseng maglaro ang mga iyan. Kaso, nasa Maharlika League tayo. Iba ang galawan ng mga players dito. Kita mo naman kanina ang laro nila kay A7. Ilan lang nga ito sa mga opinyon ng mga manonood na naroon sa venue. Nang nasa loob na nga ang mga players ng Calapan, ay medyo napalunok ang ilan sa kanila dahil ang lawak daw pala talaga ng audience area rito at parang nakakakabaraw dahil ang daming tao at kung titingnan ay halos ang nasa upper area lang na pwesto ang walang laman. Huwag kayong kakabahan sa venue na ito. Hindi lang ito ang larong dito tayo maglalaro. Seryosong wika nga ni Maki sa kanyang mga kasamahan. Oo nga, huwag kayong kabahan. Larry, Martin, bulalas nga rin bigla ni Baron na medyo kabado sa pagkakataong ito. Nagsalita, parang ikaw yata ang kabado sa atin ah. Bulalas naman ni Larry na mabilis na sumenyas kay Sanchez at dito nga ay biglang ibinato noon ang bola sa sahig ng malakas. Dito naman nga bumigla ng takbo si Dizon at ang mga manonood ay napaseryoso nang makita ang gagawin ng manlalarong iyon. Sinambot nga ni Larry ang bola sa ere at kasunod noon ay ang pagdakdak niya rito na agad na kumuha ng atensyon ng mga manlalarong nanonood. Ang taas ng vertical leap ng number 40 na iyon ah. Sabi nga ng isa at si Baron ay napakuyom naman sa ginawang iyon ni Dizon. Hindi ako nakapaglaro sa Mima Europa League, kaya dito ako magpapakitang gilas. Sabi nga ni Dizon at nang mapatingin siya kay Baron ay hinimasan niya ito ng baba at inilingan. Hindi ako kabado, Baron. Ready na ready ako sa laban nating ito. Ipasa lang ninyo sa akin ang bola at mananalo tayo. Bulalas pa nga ni Dizon na itinaas pa ang dalawang kamay na parang may mga fans na daw na mag-cheer. Kasabay nga rin noon ay ang pagyuko at paglayo sa kanya ng malapit sa kanyang sina Magbuo at Shaquille. Napatawa naman si Ricky at Martin habang si Maki naman at Carlo ay makikitang magkasunod na nagpakawala ng jump shot na sabay ring pumasok sa basket. Kaso habang nangyayari iyon sa side nila ay bigla namang nag-ingay ang mga fans ng Cavite dahil makikita nga ang isang player ng Ballers na si Joe Mariano na nakabitin sa basket. Ito nga ay ang rookie ng Cavite at ang mga babaeng fans nito ay nagtilian nang lumapag ito sa ilalim ng basket matapos ang dunk na ginawa nito. Okay na po ako, game ready na ako. Bulalas nga niya at napatango naman sina Willie at JC sa ginawang ito nito. Sinabi nga ng kanilang coach na paglalaruin na siya kaagad at nakaramdam agad siya ng excitement dahil ito ang unang exposure niya sa Maharlika League. Napatingin nga rin ang player na ito sa kabilang side ng court at napakuyom. Hinanap nga agad ng mata niya si Mendez at napangiti ng marahan pagkatapos. Gusto kong malaman kung talagang seryoso ka sa sinabi mong iyon sa national TV. Maging pinakamagaling pala sa buong bansa. Sabi pa nga nito sa sarili at pagkatapos noon ay nagpatuloy na nga ang kanilang warm up hanggang sa maubos na nga ang oras.